May isang bagay na dapat huwag mong gawin pag ikaw ay malungkot. What is that one thing that you should not do when you are sad and disappointed? Do not make any major decision. Pag sobrang lungkot mo, pag sobrang disappointed mo, pag nai-stress ka sa buhay, huwag kang gagawa ng malaking desisyon. Because when you are at the lowest in your life, and if you make a major decision, you will choose the wrong thing. Halimbawa, pag desperado ka, wala kang trabaho, huwag kang magja-job hunting. Dahil, pag wala kang choice, merong binigay na trabaho sa'yo, kahit na pangit ang trabaho, kahit hindi mo kaya, o kahit mababa ang sweldo, kukunin mo. Pag broken-hearted ka, huwag kang maghahanap na magmamahal sa'yo. Hindi po ba? Bakit? Because you will choose the wrong person. So, if you have sadness in your life, talk. Say it to someone that you trust. At sino ba ang pwede natin pagsabihan? Kung hindi po ang Diyos. Sinong makakapagbigay ng tuwa sa iyong puso? Meron pong isang santo, si Saint Charbel, a Maronite priest. Napakaganda ng kanya sinabi. Precious stones cannot give you happiness because they are just stones. Bato lang ang mga yan. People cannot give you happiness. Why? Because people do not own happiness. A lot of us are sad. A lot of us are depressed sometimes. And he said that you cannot give what you do not have. We do not own happiness. How can people give you happiness? Most of the time, people give you disappointment. Pero sabi ng santo, only Jesus, only Christ can give you happiness. Why? Because God creates joy. God gives us happiness. Kaya nga palagi ko sinasabi, pag ikaw ay malungkot, magsimba ka. Pag ikaw ay malungkot, pumasok ka sa simbahan. Because joy is a gift from God. It is a gift of the Holy Spirit. Kulang ka sa dasal pag ikaw ay malungkot. My dear friends, many times in our journey in life, we cannot be free from sadness and disappointments. And yet remember these three things. Pag malungkot ka na, lumabas ka lang, maglakad ka. Pag disappointed ka, buksan mo lang ang iyong sarili. Mag-open up ka, mag-share ka sa iyong sarili. Huwag mong kalimutan, ang palaging nakikinig sa iyo ay ang Diyos. Ang Diyos ang makakapagbigay sa iyo ng tuwa. That is why, always pray, magdasal ka. Buksan mo ang iyong isip sa Diyos, buksan mo ang iyong puso sa Diyos, at tanggapin mo muli ang tuwa galing sa Diyos.